Hi, blessed people! So ngayon, mamili na tayo ng winner from our last vlog. And ngayon, load comment, make a winner. And then, ang winner natin ay si Green Gardening. Thank you so much, Green Gardening. PM nyo na lang po ako sa everydaysablessing.ph sa ating Facebook page para po ma-claim nyo ang inyong prize. Salamat po! Nais yung mga for edits and for uploads ko sa main channel, yung Ruby Blessed kung pinapanoodan nyo. At ito naman yung sa mga beauty and blessing. I am grateful in spite of everything that happens. I am still grateful sa Panginoon. Kala niya siguro may itch siya ngayon. No, Queenie, nag-itch siya na kanina, diba? Gugutom ka na ba, be? Ha? Ito naman si Botchog na makulit. Akala niya din may dinner na. Kung lagi, ayan o, galit pa. Ayan, si Botchog. Nag-twitch siya na rin kanina, kaya no na ha. And, ayan, kung mapapansin nyo ba ante na to kasi wala na po si Mibi on September 6. Wala na siya. And, sobrang heartbreaking nung pangyayari na isa. Ayun, pagtingin ko, hindi na siya humihinga. Nagsisigaw na ako dito, natawa ko si Ate Inday, tapos sagulo ko na, iyak ako na iyak. Sobra na rin yung iyak ko, kasi nga itang-ita ako na hinang-hina na siya. Iyak na ako na iyak, tapos, ayun, habang buhat ko siya, hindi ko na malayan na basta na pala ako ng huling hihin niya. Wala na si Mibi, pero lagi ko naman siya kasama kasi bumili ako netong pendant na pwede mo lagyan ng urn niya, yung ash niya, pero ang nilagay ko dito is balahibo. Urn box. Ito na yung urn box ni Bibi, and nasa loob na rin siya. Si Bibi, blessed people. Ash na siya talaga. I love you, baby. Nanghingi ako ng hair clippings niya. Ito yung hair clippings niya na hiningi ko. Bye! Bye ka na, Bibi! Bye! Blessed people! Hello, blessed people. Yes, you are blessed. I am blessed, and every day is a blessing. At every upload ko is a blessing. Dahil isi-share ko ang blessing sa akin na ibinahagi ng aking sponsor. Thank you po kay Tita Jackie and Tita Terena na nag-sponsor para sa Gcash natin. And para magkaroon ka ng chance na manalo ng Gcash na worth 100 pesos is kailangan mo lang manood ng video ko until the end and i-like ang video, mag-comment related sa video, mag-subscribe at i-share itong video ko para magkaroon ka ng chance na manalo ng Gcash. Simple lang ang gagawin mo at tuwing na mag-upload ako ng panibagong video, dun ko i-announce yung winner. At pag in-announce yung winner, you have 3 days para i-message ako sa everydaysablessing.ph sa Facebook page ko na ikaw ang winner. Para ma-claim mo yung Gcash, kailangan mo lang i-screenshot na nakasubscribe ka, ni-like at nag-comment ka sa video ko, at kailangan mo din ipakita ng screenshot yung iyong profile na ginamit para makapag-comment sa aking video. Para lang mapatunayan ko na ikaw talaga yung nag-comment na yun. At may word na biglang sisingit dyan sa video upload ko at kailangan tandaan yung word na yun para kapag i-name nyo yung price nyo, tatanong ko sa inyo kung ano yung word na nabasa nyo sa napanood yung video. I'll give you 3 days para i-claim yung price at kung walang nag-claim, sorry na lang po dahil kailangan natin ipamigay yun sa ibang nag-comment. At ayun lang, thank you for watching this video. I hope na makasali ka sa aking Gcash every upload ko. Kaya, God bless you, God loves you, so do I. At ito ang aking ginawa. Inayos yung mga for edits and for uploads ko sa main channel, yung Ruby Blessed kung pinapanoodan nyo. At ito naman yung sa mga beauty and blessing, nayos ko din siya kasi ang dami na talagang hindi pa na-edit. At ito pa yung mga dapat kong i-film sa beauty and bless. Ayan.
And then, nandito kanina, inaaral ko yung aking dapat na i-film na na-delay na para sa Beauty and Blessed din. Kaya, yan, medyo inayos ko lang siya and hindi pa rin tapos itong mga to. May mga ayusin pa ako po kasi. At nag-edit na din ako, mga nakadalawang edit na siguro ako ng vlog. Yun lang. Hi, blessed people, it's another wonderful day to be grateful. Yes, still I am grateful in spite of everything that happens. I am still grateful sa Panginoon. And papakita ko sa inyo kung ano na ang lagay dito. So, let's see. Nandiyan si Queenie. Kala niya siguro may tweet siya ngayon. No, Queenie. Nag-tweet siya na kanina, diba? Gugutom ka na ba, be? Ha? Ito naman si Botchog na makulit. Akala niya din may dinner na. Gutom lagi. Ayan, o. Galit pa. Ayan, si Botchog. Nag-tweet siya na rin kanina. Kaya no na, ha? And, ayan. Kung mapapansin nyo ba na to kasi wala na po si Mibi ni Opo. He passed away last September 6, 2023. And medyo natagalan na ako na i-update kayo kasi okay, papasok muna sa loob para mas ma-explain ko sa inyo. And ayun na nga po, blessed people, wala na si Mibi nung September 6. Wala na siya and sobrang heartbreaking nung pangyayari na yun sa akin. Kasi dumating siya dito, nagpa-confine kami, parang 4 or 5 days ata siya dun sa vet. And then, kinuha namin siya by Monday, September 4. And sabi naman ng doktor, nakakain naman si Mibi. Pero, nung inuwi namin siya dito, ay sabi ng doktor pala, isa pa is, hindi na nga nakakatayo si Mibi. Kung napanood niyo yung past video ko, hindi na nakakatayo si Mibi, pero nakakain naman. Tapos, nung umuwi na kami dito, nakauwi na si Mibi, ayaw niya nang umain, and hindi ko alam kung bakit. Minute namin siya umain. Talagang, parang almost, wet food na talaga yung pagkain niya. Kasi nga, hindi na siya hindi niya na chew or what. And then, ang gamit na namin pangkain niya is yung syringe na malaki. Kasi nga, para makain niya. Noon namin, parang umuha kami ng food and then, pinapress na lang namin syringe and pinipilit pa namin siya. Pero, malakas pa rin siya uminom ng water. Pero yung sa pagkain niya, hindi pa rin. And then, ngayon, kung nakita nyo din yung past videos ko, may mga clip doon kung ano yung ginawa ko. Pero, hindi ko na nagawang i-vlog yung huling ginawa ko sa kanya bago siya mawala. Kasi, hindi ko alam, parang gusto ko yung cherish yung moment na yun. And hindi ko rin alam kung bakit biglang pumasok sa isip ko na gawin yun kay Bibi. So, nung September 5, umaga, September 4 ng gabi, sabi ko, kami, magpupunas. September 5 ng gabi, inisip ko, pupunasa ko siya ng umaga, ng September 6. And nung September 6, medyo pinunasa ko siya ng umaga, pero hindi ko ganun na napunasa, kasi parang, basta hindi ko alam, pero mayat maya, parang nakabantay lang ako dito sa may dining namin. Kasi pag narinig ko siya umiyak, ibig sabihin, hindi siya comfortable sa pwesto niya. Noong September 5, ilang beses ako pabalik-balik sa labas para ayusin yung higa niya, umutan siya pag nilalamig siya. Tapos noong September 6 nga, ayun, pagkatapos niya mag-breakfast, edi inayos ko na siya, tinignan comfortable na siya. Tapos after nung breakfast niya, na naging comfortable siya, tahimik na siya maghapon. Tapos kine-check ko siya mayat-maya. Tapos pagka-check ko sa kanya, nung mga by magpo 4 p.m. siguro yun, or 5. Ay hindi, basta magpo 4 p.m. Kine-check ko ulit siya. Tapos parang naisip ko, punasan na siya. Kasi nga, para magginhawaan din siya. Tapos, pinunasa ko siya, inano ko yung tuwalya,
ng tubig na may konting sabon para nga malinis siya. Tapos ayun, minunasa ko na siya, talagang binaliktad ko yung ano niya para mapunasa ko din yung side na lagi siya nakahiga. Tapos, fast forward, ang nangyari is, after ko siya punasan, pinainom ko pa siya ng tubig, uminom pa siya ng tubig, after ko siya punasan, pumasok ako dito sa loob. And then, hinihintay ko na lang rin ulit na baka umiyak siya or what. And then, pag labas ko, magpa-5 siguro yun. Ayun, na chinek ko siya, kasi nga, chinecheck ko siya from time to time. Ayun, pagtingin ko, hindi na siya humihinga. Kasi palatandaan ko sa paghinga niya, dahil nga malabong mata ko, yung pinatong ko na umot. So, yung pinatong ko na umot, hindi siya gumagalaw. It means, hindi siya humihinga. Tapos, nung nakita ko nga na hindi na siya humihinga. Tapos, inapa ko, baka kasi mali lang ako natingin, ganyan. So, inapa ko siya. Nung pagkakapa ko, wala na talaga siyang hinga. Tapos, yun, nagsisigaw na ako dito. Natawag ko si Ate Inday. Tapos, sagol-gula ako, iyak ako na iyak. Kasi, sabi nga ni Ate Inday, abot daw hanggang guard yung iyak ko. Pero, sobrang talaga iyak ko. Kahit alam ko naman na malapit na siya. Kasi, nung minuto nasa ko siya, at parang lantang gulay na siya, na parang kung saan ko yung ulo niya, doon na, parang wala, kung saan ko siya yung pwesto, ganun na siya, hindi na siya talaga na, hindi na siya yung katulad nung pumapalag, hindi na ganun. So, parang naramdaman ko na malapit na, nasabi ko nga, sana pala blinag ko yung paglilinis, pero hindi ko nga blinag, kasi parang, ewan ko, gusto ko yung parang kami dalawa lang, at sabang pinupunasa ko siya, nakausap ko siya, sabi ko, bebe, pagod ka na, okay na, tanggap ko na, ganyan. Nang maluwag sa puso ko, sabi ko, gano'n. Kasi ilang beses ko naman nasabi sa kanya na kung gusto niya na magpahinga, pero hindi pa rin siya talaga sumusuko, diba? Pina-hospital pa namin siya. Sinabi ko rin sa kanya yun, bibisitahin ko siya, bago siya ma-hospital, sinabi ko rin sa kanya yun. Kasi nung nalaman kong mahina na siya, nung inaumagahan, bago siya dalhin sa hospital, sobra na rin yung iyak ko kasi nga kitang-kita ko na hinang-hina na siya. Tapos ayun, yun nga, nung nakita kong hindi na siya humihinga, inuha ko siya sa loob, buhat ko siya. Kasi iyak pa rin ako. Alam mo yan, yung buhat na parang baby. Ganun talaga yung buhat ko sa kanya. Tapos iyak na ako na iyak. Tapos, ayun, habang buhat ko siya, hindi ko na malayan na basta na pala ako ng huling ihi niya. Kaya, parang, mo yun, ang sakit sa pakiramdam na buhat mo siya at yung uling ihi niya, na alam mo talagang yun na yung huli, is nabasaan nun. Ayun. Tapos, yun na, nag-contact na kami nung cremation and after a week, parang sabi pala nung cremation, inabukasan na daw uunin kasi medyo gabi nga late na noon. Tapos nung sabi nung i-plastic na lang daw muna si Mimi. So umuha kami ng trash bag. Buti na lang yung trash bag namin hindi itim, yung transparent na green, so hindi siya mukhang basura talaga. So habang lalagay ko siya dun sa trash bag, ayun, nasakit pa din sa puso. Tapos alam mo yun, hindi ako makapaniwala. Pumunta din kami doon sa cremation area malapit dito. Tatanong saan namin kung nag-cremate ng dog para mas mabilis sa tayong process. And then, sarado nagkataon. Tapos habang nasakyan kami, umiiyak na naman ako. Tapos nung pag-uwi, pagkatapos kumain, umiiyak na naman ako. Pero kinabukasan, naging okay naman na ako. Pero nung inuha na siya dito, ayun na naman, parang nanumbalik yung sakit. And actually, nung ine-edit ko yung vlog na bago to, is yun nga, yung nakauwi na siya sa dinala siya sa hospital, naluluha talaga, parang bumabalik yung feeling na wala na si Mibi. Pero lagi ko naman siya kasama kasi bumili ako netong pendant na pwede mo lagyan ng urn niya, yung ash niya, pero ang nilagay ko dito is balahibo niya.
Tapos yung ash niya pala, yung urn niya is nasa taas, nasa kwarto ko. Papakita ko na lang mamaya if ever. Or papakita ko lang sa inyo pag dumating na yung urn box niya talaga na binili ko lang sa Shopee. Kasi ang mahal dun sa cremation area. And pag nakita ko yung Facebook link nung cremation ng Manila Pet ba yun, kung meron man, ilalagay ko na lang din sa description box. And talagang manghingi ako ng hair clippings ni Mibi para para may remembrance ako. And pagkabukas ko nga nung bote, nasa maliit na bote kasi yun, pagkabukas ko, naamoy ko si Mibi. Parang, saya lang kasi kasama ko siya sa room and lagi ko siya kasama dito. Ayun lang, update lang. To be honest, natagalan akong i-update to kasi medyo sensitive pa ako nung mga una-unang araw, linggo na ba? Lumagpas naman na linggo. Sensitive pa ako nun, kaya hindi pa ako masyado nagkukwento. Pero ayun lang. I just want to say na wala na si Mibi and nung una sobrang hirap pa rin talaga ako i-let go siya. Pero na-realize ko naman na sabi nga nila ate dito na matanda na si Mibi, i-let go na talagang time niya na. And ayun, naisip ko na oo nga naman kaysa yung araw-araw nahihirapan siya, hindi siya makakain. Tapos, lagi na lang siya umiiyak kasi hindi siya komportable sa pwesto niya. In short, parang bedridden na si Mibi. Ganun yung nangyari. Kaya, ayun lang. And, i-update ko na lang kayo pag dumating na yung urn box niya. And, ipapakita ko sa inyo. And, thank you for watching this video. Hashtag, everyday is a blessing. God loves you, so do I. God bless you and bye! Hello, blessed people! So, continuation lang nung grabe naman yung over. Ano yan? So, ayun na nga, continuation. Dumating na yung urn box ni Mibi and ipapakita ko sa inyo and makikita nyo si Mibi for today's video. Ayun na. So, let's go! Ayan, ito na yung urn box ni Mibi and nasa loob na rin siya. By the way, wala pa kasi, hindi pa ako nakapag-print ng picture niya. And pasensya na sa magulong background. Nilagay ko lang siya sa ama ko. So, ito yung bukasan niya. Ayan. So, ibubuksan mo lang siya pa ganyan. And then, ito, itutulak mo lang. So, good luck. Sana matulak ko siya, no? So, teka lang, no? Ayan. So, pagbukas mo, makita natin si Mibi. Ayan, ayan na si Mibi, blessed people. Ash na siya talaga. Ayan, alam nyo ba, nung una kong nakita, naiiyak na naman ako. And nung unang dumating si Mibi sa bahay na ganito na, wala kasi ako sa bahay nung nasa Bulacan, naiiyak din ako. So, ayan na si Mibi, blessed people. I love you, baby. Ayan. Tapos sabi ko nga sa inyo, nanghingi ako ng hair clippings niya. Ito yung hair clippings niya na hiningi ko. Ayan. Kita nyo pa yung ulay nung balahibo niya. Tapos pag binuksan nyo to, alam nyo ba, naaamoy ko siya. Sobrang, ewan ko ba, mabaho. Pero, para sa akin, ang bango-bango niya. Miss ko na kasi siya eh. So, nilagay ko rin dyan para hindi siya mawala. And, umuha pala ako ng konti dito. Tapos, nilagay ko dun sa kwintas na pinakita ko sa inyo. Ayan. Ayan na si Mibi, blessed people. So, alungkot man. Pero at least kasama ko siya palagi dito. Ayun lang. And, naka-aircon na siya. Hindi na siya naiinitan. And, eto nga pala. Sama ko na rin to. Bumili ako ng mga ganito. Ayan. Wait lang. Ayan, mga to-do list. Mga kailangan kong gawin. At bumili ako nito weekly. Ay, to-do list nito para if ever na maubos. Tapos bumili din ako nito. Ay, maybe wait lang ha. Nalalamigan ka na ba? Gusto ba isara na kita? Wait lang. Ito, bumili ako nito yung monthly.
Oo, the monthly times para i-ano ko. Kasi ini-schedule ko yung mga uploads ko, inaayos ko dyan. Ano yung schedule ko para maano ko na. Maayos ko rin yung schedule ko. Ayan. Tapos, yung sa... Ay! Sorry! Wait nga lang. Isasara ko lang yung earn box ni Bibi. Yan na nga. Nagbabalik tayo. Tapos, bumili din ako netong weekly na list. Hindi ko rin alam, but weekly yung binili ko. So yan, bumili ako, and then, ito nga, yung to-do list. Tapos, itong to-do list ko kasi, yan yung dapat kong gawin. Kasi, alam mo na, para productive yung araw ko. And then, bumili ako netong weekly times. Ayan, ganyan yung itsura niya. So, unwari, bukas, Saturday, ilalagay ko dito yung mga nagawa ko, and i-compare ko sa to-do list ko kung nagawa ko ba siya or hindi, para matutuwa ko kung kaya ko bang i-manage yung time ko, and at the same time, para ma-manage ko rin yung time ko. Ayan. So, nakakatuwa lang kasi bumili ako ng mga ganyan para maging maayos yung aking buhay. Magulo kong buhay. Ayan. And then, ito, honestly, kinakausap ko si Bibi lagi. Sabi nga natin kung nababaliw na ako kasi kinakausap ko siya. Tapos ito, nakalagay dito, your wings are ready but my heart is not. O, diba? Sakit lang. Pero totoo naman. Ayun na, pinakain ko lang si Bibi. So, thank you for watching this video, and na-realize ko hindi pala ako dry skin. Ako ay combination or normal. So, hindi ko pa sure. Pero, ayan. Titignan ko muna kung oily ba or combination. Hindi ako sure. Pero, sure ako combination niya. Kasi dito ang green sheet at ang intab, yung T-zone ko. Kaya, sure ako doon. So, ayun nga ulit. Thank you for watching this video. Hashtag everyday is a blessing. God bless you all. God loves you. So do I. Bye! Bye ka na, baby. Bye, blessed people.